Mahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating pag-arangkada sa tuwid na daan, napatunayan natin ang ating relasyon sa ibang bansa ay hindi na lamang para tumanggap ng kanilang kabaitan, handa na rin tayong tumulong sa paglutas sa mga hamong hinaharap at haharapin ng ating rehiyon. Nakikiambag na rin tayo sa pagkamit ng ating mga kolektibong layunin. At habang nagpapakitang gilas naman tayo sa komunidad ng mga bansa, lumalakas ang kakayahan nating magkaloob ng benepisyo sa ating mga boss sa mamamayang Pilipino. Ngayong umaga nga po, sa imbitasyon ng kalampamalaan ay lilipad tayo patungong Tokyo, Japan para sa isang state visit. Gaya po na lagi natin ginagawa, tuwing lumalabas tayo ng bansa, talaga pong siniksik natin ang ating schedule. Makipagkita po tayo kina Emperor Akihito at Empress Michiko upang personal na ipaabot ang ating pasasalamat sa kanilang walang maliw na pagtulong at pagbibigay ng suporta. Gayun din po, makipagpulong rin tayo kay Punong Ministro Shinzo Abe upang higit na pagtibayin ang ugnayan at pakipagtulungan sa kanilang bansa. Dadala rin po tayo sa joint session ng kanilang National Diet para magpahiyak ng suporta sa kanilang isinusulong na transformasyon na pihadong magdadala ng higit pang kaunlaran at pagkakataon para sa kanila at sa ating mamamayan. Makipagpulong din po tayo sa makinatawan ng Nippon Keidan Ren, Japan Chamber of Commerce and Industry, Keizai Doyukai at Boy Kikai, ilan sa malalaking samahan ng mga kumpanya at asasyong pangnegosyo sa Japan. Personal natin ipababatid ang panibagong sigla sa ating ekonomiya at kalakhang lipunan. Ang kwento nga po sa atin, Ambassador Manuel Lopez, talaga pong patuloy ang pagdagsa ng mga nagtatanong sa ating embahada tungkol sa pamumuhunan sa Pilipinas, lalo na pagkatapos ng mga roadshow at business forums doon. Bunga po ito na nagaganap na pagbabago sa sistema at kultura ng pagnenegosyo sa ilalim ng ating matuwid na pamamahala. Dadalo rin po tayo sa Nikkei 21st International Conference on the Future of Asia na inorganisa ng pinakamalaking media group sa Japan. Ibabahagi po natin doon ang mga reformang ipinatupad natin sa ating pamahalaan na nagbunga ng positibong pagbabago para sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan nito, may pakikita natin ang ating kahandang makiambag sa nagaganap na integrasyon sa ating rehiyon. Siyempre po, sasamantalahin din natin ang pagkakataon ito upang muling makapiling ang Filipino community sa Japan. Personal po tayo makikipagdialogo sa kanila dahil ituturing natin silang mga ambassador sa ibang bansa. Sila ang patunay ng husay, talino at dedikasyon ng Pilipino. Sila ang tagapagbalita ng mga nagaganap na positibong transformasyon sa ating lipunan. Kakamustahin din natin ang siyam nating kadete na bahagi ng exchange program sa pagitan ng National Defense Academy of Japan at ng ating Philippine Military Academy. Pati na ang ilan sa mga Pilipinong nurse at caregiver na nakadeploy doon sa ilalim ng Philippines-Japan Economic Partnership Agreement. Ikinalulugod ko rin pong ibalita sa inyo na bahagi ng ating pagbisita ang pagtanggap ng parangal na Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, ang pinakaprestisyosong parangal sa Japan. Malinaw po sa akin na ang karangalang ito ay hindi lamang pakilala sa mga nagawa ko bilang individual, kundi at mas importante pati na rin sa kolektibong pakikilahok ng bawat disente Pilipino upang isulong ang kaunlaran, kapayapaan at demokrasya. Igagawad naman po natin ang orden ng Lakandula, rango ng Supremo kay Emperor Akihito at ang orden na Sikatuna, rango ng Raha kay Punong Ministro Abe bilang pakilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagpapatatag at pagsusulong na ugnayang Japan at Pilipinas. Ang palitan ng parangal na ito ay sagisag din na lalo pang tumitibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga bansa at mamamayan. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng marami. Sa nakalipas na 59 na taon, lampas-lampas pa sa kanilang obligasyon ang naibigay ng mga Hapon na tulong, suporta at malasakit sa ating bansa. Sa ating administrasyon nang hagupitin tayo ng Bagyong Yolanda, bukod sa isa sila sa pinakaunang nagbukas ng palad sa atin, napakalaki rin ng ibinigay nilang tulong upang makabangon ng mga nasalanta nating kababayan. Kasama din natin sila sa paninindigang ang rule of law ang dapat mamayani upang makamit ang patas at makatwirang resolusyon sa usapin ng teritoryo. Sa tulong din po ng Japan, naipunla natin ang tiwalang nagbukas ng landas patungo sa mas mapayapa at mas maunlad na Mindanao. Sa mga kababayan naman natin madalas magpunta sa mall, siguradong nararamdaman ninyo ang pagdami ng negosyo nga po dito sa atin na tinuguran naman natin ang mainit na pagtangkilik. Dumarami naman ang mapagpipili ang restaurant na nag-aay ng ramen, sushi at tonkatsu. Nadaragdagan ang tindahang mabibilan ng damit at gamit sa bahay na may tatak ng mga Japanese brands.
May nakapagbalita rin po sa akin na sa dami ng Pilipino nagpupunta sa Japan para magbakasyon, may mga hotel nang naglagay ng pagbating maligayang pagdating sa kanilang labi. Sa ika-5 ng Hunyo po, ang balik natin sa pagbisita ito sa Japan, gagawin natin ang ating makaya upang marami tayong maiuwing pasalubong na magandang balita sa ating mga boss. Sisiguraduhin po natin na ang mga ganado ng mamuhunan ay lalo pang gaganahan at ang mga nagsisimulang magpakita ng interes ay tatawid na patungo sa tuluyang pamumuhunan sa Pilipinas. Ito po ang higit pang magpapalawak na oportunidad para sa ating kababayan. Makakaasa po kayo sa pagpapatibay ng ating ugnayan sa ibang mga bansa, mas mahusay natin matutugunan ang mga darating na hamon at mas papapalapit tayo sa katuparan ng pinapangarap nating mas maunlad na Pilipinas. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat po.